Arestado na ng otoridad ang suspect sa naganap na pamamaril na ikinamatay ng isang motorista sa EDSA Makati kahapon. At Alex, nabawi mula po sa suspect ang baril na ginamit sa krimen habang nagpositibo rin siya sa ginawang paraffin test. At alam mo, Ali, base sa record po ng PNP Firearms and Explosive Ordnance Office, may lisensya po ang mga baril ng suspect pero wala siyang permit to carry firearms outside of residence. Kaya kunin natin ang buod ng balitang yan sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, sa tulong ng CCTV, mabilis na naaresto ng mga pulis itong ang suspect sa kanyang bahay dyan sa Pasig City. Doon din mismo sa lugar na-recover yung Mercedes-Benz at yung baril na ginamit sa krimen. Pasado alas 2 kahapon ang makuha na ng CCTV sa southbound ng EDSA Ayala ang itim na Mercedes-Benz na sinasakyan ng suspect at ang puting Innova na sinasakyan naman ng biktima. Hindi na nahagip ng CCTV ang gitgita ng dalawang sasakyan at ang pagbaril ng suspect sa biktima. Bago sila maghiwalay, pinutukan na niya, kaya lumusok dito. Yung sa likod, pumasok po yung bala, likod ng sa driver. Tapos naghiwalay na sila, dito na siya pumunta, tapos ito sa tunnel na. Dead on the spot ang biktima na nakilalang si Aniceto Mateo na isang family driver. Sakay niya noon ng kasambahay at 7 taong gulang na anak ng kanilang amo. Per the testimony of one of the living witness, siya mismo yung buhay na nakasakay dun sa Innova mismo. She is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Sa tulong ng CCTV, agad na naplakahan ang sasakyan ng suspect. Pero lumalabas sa investigasyon na iba na ang nagmamayari nito. But yung naging challenge po talaga ni General Nartates is yung plate number na yon, hindi na ibang nabili nila, hindi na registered po dun sa tao. So what happened? Talagang, kaya nga tama sabi po ng ating minamahal natin SLD, napakahirap talagang i-backtrack. So you go back, binacktrack po yung sasakyan kasi hindi nakita sa Las Piñas, hinanap po talaga, then they found out, nandun po sa Pasig. Bandang alas 7 ng umaga kanina, nang arestuhin ng mga pulis ang suspect sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Pasig City. Nakilala siya na si Gerard Raymond Yu na isang negosyante. Na-recover ng mga pulis sa lugar ang kotse na may plakang BCS-77. Nakumpiska rin sa suspect ang 2 baril, kabilang ang isang caliber .40 pistol. The suspect tested positive for gunpowder nitrate. No? One of the seized firearms described as a Taurus caliber .40 matched the recovered fired cartridge case from the suspect's firearm during ballistic examination. Base sa record ng FEO, may lisensya ang mga baril ng suspect pero wala siyang permit to carry firearms outside residence o PTC-4. Matibay po itong ebidensya to. Tingin ko, ako abogado mismo, mahihirapan itong dumepensa. No? Klarong-klaro pa ito. Mas klaro pa sa liwanag ito. At huwag kayong mag-alala, talagang yung justisya ko talaga, makakamit po natin. If these firearms had been used in different unsolved cases in the past, malalaman natin yan. As these firearms will be subjected to ballistics examination. Alex, inihahanda na ng mga pulis yung kasong murder na isasampa laban dito sa suspect. Maharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Alex? Okay, Mar, ginawa na ba ng PNP ang pag-background check dito sa suspect na si Gerald Yu? Bukod sa negosyante siya, ano bang pinakakabalahan niya sa Pilipinas? Alex, initial investigation o background investigation itong PNP, lumalabas na isang negosyante itong suspect pero hindi na natin babanggitin yung kanyang negosyo. At lumalabas din sa checking ng PNP na wala naman daw mga derogatory record at walang criminal record itong suspect. Pero gayunman, inihahanda yung mga ebidensya na nakuha sa kanya para sa pagsasampa ng kasong murder laban sa kanya. Okay, nabanggit natin tungkol dun sa suspect, no? Kumusta na kaya ang pamilya nung biktima? Ano bang trabaho nung namatay?
Alex, itong biktima ay family driver ng isang Chinese national. Actually, kasama niya nung mangyari yung insidente, yung isang kasambahay at yung anak nitong kanilang amo na 7 years old na half Filipino, half Japanese. At lumalabas naman sa inisyal na pagsusuri ng PNP na hindi naman nasaktan itong kasambahay at yung bata, no? At nasa maayos silang kondisyon. Bagaman merong konting trauma na naranasan itong mga biktima na kasama nung napatay na driver. Wala naman tayong update at hindi pa natin nakakausap itong pamilya nitong si Aniceto Mateo na siyang napatay dito sa nasabing insidente. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25 TV.